Magandang araw, bagong Pilipinas, at welcome muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Straight from Team PNP, kung saan inilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Maging ang mabubuting ginagawa ng ating mga active partners sa komunidad, ang kanilang mga programa at advokasya na naglalapit sa komunidad at mga mamamayan. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang episode ng Straight from Team PNP Facebook Live. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Sr. Tates Jr., at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., at sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Vina H. Guzman. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, mapalad tayo at makakasama natin walang iba kundi ang organizing team ng Diamond Excellence Award 2026 na sila Mr. Aris Concepcion, Sir. Good afternoon po. At si Miss Maan Aris. Ma'am, magandang hapon po. Sir, kumusta po naman ang ating buhay ngayon? Maraming salamat po sa mainit ang pagtanggap dito sa Straight from Team PNP. Yan po. At isang karangalan po para sa amin na makasama sa programang ito po. And magandang araw po sa lahat ng inyong televiewers at sa buong kapulisan ng Philippine National Police. Kami po ay masayang maibahagi ang layunin at inspirasyon ng Diamond Excellence Awards 2026. Yes po. Ma'am, bumati naman muna po kayo sa ating mga manunood po. Maraming salamat po sa Straight from Team PNP for having us po. Ang Diamond Excellence Awards ay lubos na masaya sa inyo pong paanyaya dito sa inyong programa. Kami po ay nagagalak din na makakasama namin po kayo. At for the second time po, na-recognize po uli ang aming Police News Network para po sa Diamond Excellence Award. Talaga naman pong ang Diamond Excellence Award, napaka-busy po para tingnan or alamin kung sino-sino yung mga katangi-tangi at kung sino dapat ang i-recognize for this award. Ano po? Ma'am, pwede niyo po ba ipaliwanag kung ano po ba ang Diamond Excellence Award at yung ating Mrs. Philippines and the international and po itong Mrs. Cosmo World po. Ano-ano po itong mga organization po ba to or events po? Okay. Ang Diamond Excellence Awards 2026 is a prestigious na pagkilala sa mga individual at organisasyong nagbibigay ng inspirasyon at positibong ambag sa lipunan. So layunin naming parangalan ang mga taong tunay na nagsisilbi ng may integridad, malasakit at dedikasyon sa kanilang profesyon at komunidad. Yes po. Kanina po nabanggit din po natin si Mrs. Philippines and Miss Cosmo Philippines po. Ito po ay bahagi po ng inyong advokasya din po to recognize po ang ating mga nagagandahang Filipina, even na sila ay housewife na po. Or mga business owners, career women. Because ang Mrs. Philippines International po always strive for women empowerment. Yes po. And kami po is advocacy-driven pageant. Kaya yung mga kasali po sa Mrs. Philippines International, also syempre sa Mrs. Cosmo World, ay may mga kanya-kanyang activities na ginagawa, especially in helping out communities po. Yes po. Ang labanan po ngayon, hindi lang sa kagandahan, hindi lang din sa katalinuhan, kung hindi yung kanilang puso sa pagsisilbi. Yung pong inner beauty na sinasabi po nila. Napakaganda po ng mga ino-organize po natin mga events, not to boost only their beauty and their intelligence, but also para mas ma-motivate pa to give more dun sa advocacy nila. Mabalik naman po tayo dito sa ating sineselebrate ngayon po, ito pong Diamond Excellence Award. Ano pong history ng Diamond Excellence Award? Paano po ito na-organize? Sino-sino po ang mga nasa likod nito, sir? Okay po. Actually, na-organize siya because of the Mrs. Philippines International. Because Mrs. Philippines International is advocacy-driven pageant po. So, sa pamamagitan ng awards na ito po, nabibigyan natin ng pagkilala ang mga huwaring public servants,
educators, entrepreneurs, media personalities, humanitarian service advocates, at marami pang iba na nagsisilbing inspirasyon sa sambayan ng Pilipino. And also, patuloy din kaming sumusuporta sa mga iba't ibang outreach programs at community initiatives upang makatulong sa mga nangangailangan. So, kaya po ang Diamond Excellence Awards ay laging kabahagi ng Mrs. Philippines International dahil parehas po sila ng layunin. Yes po. Maganda rin po na hindi lang siya sa beauty pageant nakikita. Na-recognize din po ninyo yung mga tinatawag natin public servants na which is kasama po ang PNP sa mabibigyan ng parangal. At ganoon pa rin po, wala pa man po. Maraming salamat po sa pagpili po sa PNP. Napakaganda po kasi ng partnership na ito, ma'am, na nailalapit namin ang puso ng PNP. Kung ano ba ang PNP sa pamamagitan po ng platform ninyo. Hindi lang ito basta-bastang kami ay nagtatrabaho para sa peace and order. Makikita rin po niya ano bang ginagampanan ng PNP sa ating komunidad aside from dito sa ating peace and order na misyon, di po ba? So ano naman po, pwede niyo po bang makakwento kung paano yung nakita po ang strength po ng PNP when it comes to community engagement or community relations po? Siyempre naman po, napakalapit po sa aming puso ang Philippine National Police dahil kinikilala namin ang kanilang sakripisyo, serbisyo at dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Hindi po biro ang araw-araw nilang tungkulin upang maprotektahan ng mamamayan. Kaya nararapat-dapat po na silang parangalan, di ba po? At bigyang inspirasyon. Yes po. Tama yun, ma'am. Iba rin kasi syempre yung araw-araw ka nasa gitna ng araw or araw-araw nagsisipagpasok para magsilbi sa bayan. Pero nandirito pala ang Diamond Excellence Award. Tahimik na nag-oobserba sa mga kontribusyon ng mga kasamahan namin dito sa public service po. Kaya naman po kami dito ay napakataba po ng aming puso na minsan ay ikinaakala namin ito ay pang-araw-araw lamang na trabaho, pero and yet natatouch po namin ang inyong mga puso at inyong mga diwa sa kahalagahan ng kontribusyon po ng Philippine National Police po. And for that, sir, maraming salamat po. Marami po kayong nabanggit ang mga iilan pang notable awardees for this year. At yun nga po, ano po yung mga criteria natin at sila ang napili natin. Nabanggit po kanina, meron pong public service, may beauty queens, meron po tayong mga business, business magnates. At kanina rin po, meron din po tayong mga public servants po from PAO, iba't ibang sector and fields po. Ano po yung ating naging pamantayan sa pagpili? Marami po talaga tayong kahangahangang mga awardees ngayong taon mula sa iba't ibang larangan. So, yung sinasabi nyo po, so may marami tayong mga outstanding public servants, meron din po tayong humanitarian advocates, business leaders of course, media personalities, beauty queens, pati mga tourism ambassadors natin na tunay na nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang komunidad. And sila po ay napili dahil sa kanilang natatanging contribution na po, leadership, malasakit sa kapwa at positibong epekto sa lipunan. And hindi lamang ito tagumpay at batayan, kundi higit sa lahat ang kanilang puso sa paglilingkod at pagiging mabuting ehemplo sa sambayan ng Pilipino. And isa na rito po yung magiging guest natin. Dalawa dito yung magiging guest natin. That's one of our two of our awardees po sa Diamond Excellence Awards. The CEO of RF Proactive Marketing Global Incorporated, Ms. Rosary Ledesma. And also ang Managing Director po ng Kinas Aesthetic Clinic, si Doc Reggie Kinagon po. Yes po. I'm very proud po na parang sa katulad namin na araw-araw na pulis yung aming nakakasama at ang komunidad, napakadalang natin. Doon madalas tayo makakita ng mga high profiles po na natutulungan natin sa daan, humihingi ng tulong. Pero may kaibahan talaga na sila ay makakasalamuhan namin ngayon, makikipagkwentuhan kami at magkakaroon ng palitan ng idea kung paano pa namin mapapaganda ang aming yung pagiging
pagiging makatao at pag-humanize ng aming badge po sa Philippine National Police. Kasi maganda rin po ang may collaboration. Makikita namin kung paano po kami mag-i-improve sa pagbibigay ng serbisyo sa bayan po. Kaya mamaya po, abangan po natin ang interview po sa mga malalaking tao po sa mga industriya ng cosmetics and business. Kaya ipagpapatuloy po natin ang kwentuhan mamaya. But for now, gusto po namin malaman kung ano po yung maaasahan po namin or patuloy namin aasahan na bilang isang mamayang Pilipino dito sa Diamond Excellence Award. Ano po yung mga plano po ninyo in the futures? Paano po natin may improve? Well, patuloy pong maaasahan ng mamamayang Pilipino na ang Diamond Excellence Awards ay magiging simbolo ng pagkilala sa tunay na kahusayan, integridad at malasakit. Patuloy naming hahanapin at pararangalan ang mga individual na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa ating bayan. And also, in the future din po, at mas palalawakin pa namin yung mga proyekto and partnerships. And hindi lamang dito sa Pilipinas, pwede to globally and internationally po. So, layunin lang naman natin na may pakita sa buong mundo ang talento ng bawat Pilipino at kabutihan at especially yung world-class excellence ng bawat Pilipino po. Yes po. Dahil nga po sa bagong Pilipinas, hindi lamang po yung talento na pang-lokal, pang-international talaga. Talaga namang pong patuloy po ang pag-improve ng mga Pilipino internationally po talaga na we are worldwide acclaimed po. And ito nga po, may nalalapit po na Asiana Poll na dito sa Pilipinas gaganapin po, di po ba? So nakikita po natin yung kagalingan at talento ng bawat Pilipino at sa iba't ibang industriya. Nang dahil dito sa Diamond Excellence Award, na pagsasama-sama natin yung mga magagaling na personalities, hindi lamang usually kasi mga business magnates lang po or mga iba't ibang advokasya. Napakadalang kasi ng salamin or lens for the Philippine National Police na na-appreciate ang mga ganitong trabaho namin. Well, hindi naman sa hindi naman kami naghihingi ng kapalit sa binibigay naming serbisyo kasi ito ay sa aming puso, maluwag sa aming puso sapagkat ito ay aming trabaho. Pero napakasaya po at napakasarap sa puso na nakakakitaan po kami dito sa Philippine National Police na ito ay nagsisilbi ng tapat sa bayan with transparency. At yun nga po, may mga criterias po kayo na talaga namang pong pinagsisikapan maabot po para makapag-deliver po ng mabuti sa ating mamamayan. Again, ma'am, sobrang bilis ng oras. Gusto ko po munang makipagkwentuhan din at talakayin pa po yung iba't iba po nating mga advokasya sa pagbibigay po ng tawag dito, recognition. Pero yun nga po, meron po tayong may bisita po tayo na ma-interview at gusto din natin malaman kung ano po yung experience nila, anong naramdaman nila nung isa sila sa napili. Kaya po, ano naman po ang gusto niyo pong ibigay na mensahe sa ating mga manunood at saka dun sa magiging future natin na magiging nominees para dito sa Diamond Excellence Award. Siyempre po, ladies first po tayo, ma'am. Sa lahat po ng televiewers ng Straight from Team PNP, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Naway patuloy nating suportahan at pahalagahan ng mga taong nagsisilbi ng tapat para sa bayan. Yes. Ayan po. And also sa ating mga kapulisan po, saludo po kami sa inyong lahat. And sa inyong katapangan, sa inyong dedikasyon, at patuloy po sana kayo magbigay inspirasyon sa sambayan ng Pilipino. And mula po sa Diamond Excellence Awards, together with the Mrs. Philippines International and Mrs. Cosmo World, maraming salamat po for inviting us, always here at sa inyo dito sa kapulisan po. Yes, sir. In behalf of the Philippine National Police at ako po inyong kaharap, maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng recognition sa amin at hindi niyo po inisantabi ang bawat pagod po ng mga kasamahan natin dito sa Philippine National Police, hindi lamang sa pagbibigay ng public service. And well, in fact, we have also the public affairs programs po na inilalapit natin sa inyo at ang Diamond Excellence Award po ang nagpakita ng buhay na nagaganap po sa public affairs program po. At maraming salamat po sa binigay niyong recognition. At sa muli po,
Magkikita tayong muli. At sana sa susunod, mapili pa po kami sa susunod na mga nominations po. We would like to congratulate ulit po sa iyo. Yes po. As one of the awardees po of Diamond Excellence Award and also the Philippine News na Network po. and the rest. And also Police Brigadier General Vina Guzman. Ma'am, congratulations po. Isa rin po pala kayo sa nabigyan po ng award, ng isang prestigyosong award ng Diamond Excellence Award. Again po, maraming salamat po sa ating mga manonood. Maraming salamat po sa panonood po ng Straight from Team PNP. Muli, binabati natin ang lahat ng paparangalan sa nalalapit na Diamond Excellence Award 2026 na gaganapin sa Grand Ballroom ng Seda, Nubali, Santa Rosa, Laguna sa darating na May 29, 2026. Naway patuloy po kayo magbigay ng inspirasyon sa ating mga manonood at magbabalik po at abangan po natin ang karugtong ng Straight from Team PNP Facebook Live kung saan natin mamimit ang mga bibigyan din po ng parangal at mag-share po ng experience po nila. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang iyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Magkita-kita tayong muli para sa susunod na kwentuhan, talakayan at napapanahong impormasyon. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para po sa pagpapatuloy ng Straight from Team PNP Facebook Live, ako naman po ang inyong tagapag-ugnay, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. Pagbati at welcome po rito sa Campo Crame, dito sa ikalawang bahagi po ng Straight from Team PNP. At mapalad po tayo at makakasama natin ang dalawa sa esteemed awardees ng upcoming Diamond Excellence 2026 na gaganapin po nitong May 29 sa New Valley, Santa Rosa po, no, sa Laguna. At welcome po rito sa Campo Crame, dito sa ikalawang bahagi ng Straight from Team PNP Facebook Live. Mapalad po tayo at makakasama natin ang dalawa sa esteemed awardees ng upcoming Diamond Excellence Awards 2026 na sina Ms. Rosary Ledesma, CEO ng RF Proactive Marketing Global Incorporated at Top Diamond Leader Awardee ngayong taon. At si Dr. Reggie Alexis Jordan Guides Quinagon, Cosmetic Surgeon, and also a Top Diamond Leader Awardee. So magandang hapon and welcome po dito sa kontrang Dr. Reggie and Ma'am Rosary. Pwedeng bumati po muna tayo sa ating mga manonood or televiewers ng Straight from Team PNP Facebook Live. Okay po, unang-una po, maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. Actually po, Kuya Eton, hindi ko akalain na marirecognize din ako sa, alam nyo naman, as a cosmetic surgeon, passion lang naman namin ay mag-enhance at magpaganda ng mga appearance. Pero sobrang grateful po ako at isa ako sa na-recognize na mga awardee sa ginagawa namin na work and trabaho. At salamat din po at naimbitahan din ninyo ako dito sa Straight from Team PNP. So, very, very grateful po. Hello po. Doc Reggie, explore po natin yan later, no, during discussion. Kasi Sure po, sure. It's really a big help, lalo na dun sa mga nabibiktima ng pambubuli po, no? But before that, pabatiin po natin si Ma'am Rosary muna. Okay, sa lahat po ng mga nanonood ng ating from Team PNP, Straight from Team PNP Facebook Live. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa lahat ng mga sumusuporta, nagpa-follow at saka nakakakilala po sa aming kumpanya, ang RF Proactive Marketing Global Incorporated. Ako po si Rosary Ledesma, ang CEO ng RF Proactive Marketing Global Inc. And nabumabati po sa inyo na magandang araw at maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito sa Straight from Team PNP Facebook Live. Rosary and Doc Reggie, thanks so much for that.
Let's proceed po sa second question. So, maaaring ibahagi niyo po sa ating mga manonood yung highlight ng inyong karir bilang doktor at bilang businesswoman, Miss Rosary. Ganun din yung mga pagtulong na ginagawa niyo po sa mga mamamayan, sa inyong mga kliyente po, at sa ating komunidad na sa tingin niyo ay nagpanalo sa inyo bilang Diamond Excellence Awardee for year 2026. So this time, unahin muna natin si Ma'am Rosary. Well, unang-una po sa lahat, gusto ko po munang ipakilala sa ating lahat kung ano po yung business or negosyo na hinahandle ko. So, ang aming pong kumpanya, ang RF Proactive Marketing Global Incorporated, ito po ay isang advertising, marketing, and manpower company. So, with deployment power po, kami po yung mga marketing arm, no, ng mga brand na nangangailangan po na i-promote po below the line. So, kami po yung mga nagiging marketing arm nila, direct to people, para ipakilala po yung iba't ibang uri ng mga brand na hinahandle po namin or yung mga ipinagkakatiwala po sa amin ng iba't ibang kumpanya po dito, yung mga giant companies dito sa Pilipinas actually. Ang RF Proactive po ay nag-start noong March 10, 2015, no? So, medyo matagal na rin po kami, mag-to 12 years na din po kami. And then, si RF Proactive, nagkaroon na rin po siya ng mga sister companies, and then, marami na rin po kaming nabigyan ng trabaho. Actually, sir, yun naman po yung isa sa mga goal ng aming kumpanya, no, na makabigay po kami ng mga iba't ibang uri ng trabaho kasi with deployment power po nationwide. So, ang aming pong head office ay dito po sa San Pedro, Laguna, but we cater nationwide naman po. So, lahat po ng mga brand, mapabago man yan, dati na or matatagal ng kumpanya na nangangailangan po ng tulong ng mga below the line promoters, yan po ay isa po kami sa mga napagkakalooban po nila. And at the same time, nakakapagbigay po kami ng trabaho sa mga tao doon po sa, kahit po sa laylayan, yung mga nasa kasuluk-sulukan po, from Luzon, Visayas, Mindanao, nakakapagbigay po kami ng mga trabaho, no? Kasi kami po yung lumalapit, nag-hire sa kanila. Kasi ang RF Proactive po is DOLE registered po under DO 174. Kumbaga talagang yung ating pong kumpanya ay lihitimo. So, lahat po ng ginagawa namin ay nakabase po ito doon sa kung ano po yung sinusunod nating regularidad dito po sa ating pong bansa. So, ayun, yun po yung RF Proactive. And then, doon po sa mga brand naman na nangangailangan din po ng tulong para po ma-promote below the line, mas makilala pa po ito, tawagan nyo lang po kami. Marami po kaming pwedeng i-offer pa sa kanila po, no? So, siguro po mapapag-usapan din po natin later yon kapag naipakilala na rin po ni Doc Reggie yung kanyang negosyo, no? So, since magkaiba naman din po kami. Rosary, congratulations and kudos for those. And later, i-announce natin kung saan kanila pwedeng makontak, Miss Rosary. So, for the meantime, okay, let's shift to Doc Reggie. Doc Reggie, so alamin namin yung highlight ng iyong career at sa tingin mo yung dahilan kung bakit ka po in-awardan ng Diamond Excellence Awards 2026, Doc Reggie. Okay, bali po Kuya Iton, syempre po I'm a cosmetic surgeon and our clinic is an aesthetic clinic, aesthetic surgery clinic. So, naka-focus po kami sa mga enhancement at pagpapaganda tsaka sa anti-aging mga procedures na yon, no? So, syempre magandang i-prevent natin ang mga signs ng aging. So, regarding highlights po, Kuya Iton, mas bukod dun sa procedure na syempre passion namin, no? Mas magandang naiisip namin na highlight yung nakikita namin yung effect doon sa mga nagiging patients namin. So, bukod sa nakikita namin na yung resulta ng gawa namin, yung nabibigay namin na effect na yung confidence nila, napapataas namin, yung nagiging nangyayari sa kanila is nagkakaroon sila ng mga more opportunities, tsaka nagiging mas confident sila doon sa current career nila at nagkakaroon ng advancement. So,
mas nakakatuwang malaman at pag binabalitaan nila kami na ganun na yung nangyayari sa kanila. Even po mga love life, yung mga nagkakaroon na bigla ng mga jowa dyan na matagal-tagal na single ay masasabi namin highlight yun sa amin. So, sa mga small things na mga ganon, para sa amin malaking bagay na po yun, Kuya Ethan. Oo po. Yun po. I so much agreed, Doc Regino, dun sa mga sinabi mo. Siyempre, may mga biktima din tayo ng bullying. Di po ba? Sa lipunan na minsan nahuhusgahan po tayo dahil sa appearance o yung panglabas na kaanyuan. Dito na papasok yung serbisyo po, tayong kabutihan nung katulad ni Doc Reggie. Actually po, Kuya Ethan, regarding bullying naman, syempre we don't condone that. Pero lagi naming ine-educate yung mga patient na ganon, na nagsasuffer ng ganon, na una, huwag kayo mag-focus doon sa mga bullies or sa nangyayari sa inyo. First, focus kayo sa nakikita ninyo, sa sarili ninyo. Kasi mas importante yun kesa sa kung anong sinasabi nila. So kung ano yung nakikita ninyo na may pwedeng ma-improve sa inyo, o kung gusto nyong i-change, kaya nga enhancement ang tawag, yun yung ipagawa ninyo. Hindi dahil sa may sinabi sila. Kasi pag sinundan nyo lang yung mga sinasabi, bullies can come from anywhere. From outside your family, from friends, from strangers, and also within the family din. So, kahit anong sunod mo sa kanila, hindi mo rin yan lahat masasatisfy. So, always satisfy yourself. Yun yung aming ma-advise para sa mga nagsasuffer sa mga ganyan. Yes, Doc. Siyempre, hindi naman lahat ng kababayan natin ay nasa tamang edad na to undergo yung ganyang procedure at yung iba wala pang financial capability. Ang importante sa lahat, mapabuti po natin yung sarili natin sa loob mismo natin. So, to fight back yung mga na medyo nanlalait o yung nang mamaliit po sa atin because of ating outside appearance. Kung sa panloob po natin ay mataas yung tingin natin sa sarili natin or maayos po yung tingin natin sa sarili natin, hindi po tayo maapektuhan ng mga pambubuli na gano'n. Yes. At o panghuhusga na gano'n. Tama. Okay. Okay, for another question po. So, paano natin patuloy na may inspire yung ating mga televiewers or manonood po, no? Para patuloy po ng gumawa ng mga kabutihan na ginagawa nyo po sa kapwa natin o sa bansa. This time, pwedeng mauna po natin si Doc Reggie. So, regarding sa ganyan, una, ibahagi ko muna yung paniniwala ko ninyo. Paniniwala ko, Kuya Ethan. Bale, naniniwala po kami and also one of our advocacies na hindi lahat ng sinasabi ng labas dapat sundan ninyo. And, syempre, kailangan maniwala muna kayo sa tulad na napag-usapan natin kanina, na kailangan maniwala muna kayo sa sarili ninyo. From that, lahat na yon ay aangat. Lahat ng yon ay tataas na. Sunod-sunod na yan na darating ang mga positivity. Siyempre, wag po nating panghawakan yung mga negativity na nare-receive natin. So, ang kailangan lang naman natin una ay magtanong. Hindi naman kailangan gumastos tayo kagad eh. So, kailangan nating magtanong. Libre naman po yung magtanong at mag-inquire. So, mabibigyan na po kayo ng tamang edukasyon doon. Tamang education, tsaka advice. Para alam nyo po yung mga susunod na step. Malalaman ninyo yung mga tamang priority ninyo. Naniniwala po kasi kami, kaya ito, na hindi lahat ng mayayaman at mga malalaking tao is automatic inspiring kaagad. Kahit mga konting kabutihan lang, konting respect sa kanilang trabaho, malaking bagay na po yun sa paligid nila. Yun po yung kailangan nating
maisa puso, may malaman natin na ganun pala yung nagiging epekto sa paligid natin. Doc So, yun Reggie, po. later, bibigay po natin yung social media Sure accounts po. nyo para sa mga inspirational stories no, sure na po. naging kliyente nyo na at yung kasalukuyang kliyente Yes na po. for sure mapupulutan nila ng inspirasyon at yun po, baka i-consider nila yung ganyang bagay pagdating po ng tamang panahon. No? What about you po, Ma'am Rosalie? Well, para sa akin, since sabi ko nga, magkakaiba-iba naman tayo ng linya, no, na ginagalawan dito sa industriya. Sa amin kasi, since we are into advertising, marketing, and manpower deployment, no, so ang pwede kong ibahagi or ipagpatuloy na ginagawa ko sa ngayon para sa kaalaman ng mga taga-subaybay is yung mga nangangailangan talaga ng trabaho na pwede naming i-absorb, pwede naming bigyan, pwede naming i-guide, at pwede naming tulungan paano sila mag-improve, paano sila magkaroon ng trabaho. It depends doon sa pangangailangan ng mga kliyente. Kasi kami, nagdi-deploy kami ng manpower kung ano po yung requirement ng mga kliyente or mga kumpanya na hinahandle namin. Kasi we are into advertising eh. So, hindi lang yung pagbibigay ng trabaho. So, ang gusto ko din, ipailam sa kanila, yung mga brand na ngayon na nag-i-start or yung mga brand na may mga malalaki na siyang kumpanya, may malalaking kumpanya na matatagal na sa industry but still looking. And then, nangangailangan din ng help na mga katulad namin na mga below the line promoters. So, pwede kaming tumulong. And then, ando dun kami. Yung dedication ko naman kasi from the start, yung sinabi ko sa kanila na from the beginning pa, during the time na nag-i-introduce ako ng company sa kanila, during the time na nagpapakilala pa lang ako, at kumbaga, nagpo-promote, nagbibenta nung aming services. Actually, services kami eh. So, yung sinasabi ko ng 100% commitment and then more than 100% commitment, yun naman ang ginagawa namin up to now. So, ayun lang. Siguro para lang din ma-inspire din yung mga nanonood ngayon sa straight from the PNP, no, with Kuya Eton. Gusto ko lang pong malaman nyo na hindi nga lahat nag-uumpisa po sa taas. So lahat po tayo, nag-i-start po tayo sa kung ano po yung pinakamababa. Kasi for me, hindi naman ikaw pwedeng humakbang, di ba yung hagdan, ilang step yan bago ka pumunta dun sa taas. So kailangan mo talagang pagdaanan yung first step, second, third, and up to yung pinakamataas, diba? So for me, kung marunong ka magsikap, may pangarap ka, magsikap ka. Hindi naman pwedeng mangangarap ka lang tapos wala ka naman din pagsisikap. So kahit na si Juan Tamad na nakangangalan dyan, and then nag-aantay lang ng biyaya, diba? So wala kang ginagawa. So wala. Kahit makinig kayo na makinig sa amin, yung mga katulad namin na mga naka-experience na ng mga hindi maganda sa negosyo, yung mga magaganda sa negosyo, kahit makinig kayo na makinig at the same time, hindi nyo naman din isasabuhay yon, wala din yun. That's useless. Kaya for me, para sa mga nangangarap, magkaroon ng negosyo, gawin nyo lang po. Kasi hindi po lahat mabubuhay tayo bilang empleyado. For me kasi, kahit na empleyado ka, pwede ka mag-sideline. Pwede kang magtayo ng isang negosyo na pwede ka mag-start sa maliit. Hindi naman kailangan malaki ka agad eh, di ba? So from there, matututo ka, makikita mo na hindi ka lang basta empleyado, and later on, malalaman mo na pwede ka rin namang tawaging isang CEO. For me kasi talagang ganun eh, nasa sarili mo yon. Kahit ano yung inspirational talk na sabihin namin, kami Diamond Excellence Achiever Awardee kami, but hindi ibig sabihin na nakuha namin yung award na yon just because may nakita lang sila sa amin. Pero for me, nakita siguro nila kung paano kami nagsikap. And ako din, proud ako na sabihin kong kaya kong i-accept yung award na yon just because alam ko na pinagsikapan ko yon. Dahil alam ko na ginawa ko yung lahat para ma-achieve ko kung ano yung meron ako. So sana ganun din sila, yung mga taga-subaybay. Tamang-tama sa next question natin niya, Ms. Rosarino. So, ano yung patuloy na maaasahan sa inyo ng ating mga kababayan, as well as yung mga followers nyo, at paano natin ma-convince yung mga netizens na sundan yung yapak nyo? Siyempre, nagdulot yun ng success, no? Sa community. Opo, para po
Pero sa akin din kasi, sabi ko nga kanina, lagi nilang isipin na kung ano yung gusto mo, yun yung gawin mo. Hindi naman kasi pwedeng si Doc Reggie, magaling na aesthetic surgeon siya, parang gusto ko ring maging umasenso and parang gusto ko ring maging katulad niya, but still hindi ko yun calling eh, 'di ba? So mas okay sa akin na kung ano talaga yung nasa puso mo. Kung ang calling mo is magtinda ka ng barbecue, 'di ba? And kaya mo naman palaguin yung barbecue na yon and then do it. For me kasi ganun talaga eh. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung kaya mong gawin, then do it. Yun lang. Para sa akin, gawin nyo lang kung ano yung gusto ninyo, patunayan nyo kung ano yung kaya nyong patunayan, and then magsikap na kayo talaga. Sabi ko nga, wala naman pong nakukuha sa isang pitik lang. Kailangan po talaga natin ng sipag at saka tiyaga. So, patuloy lang natin, patuloy din tayong maging mabuti sa kapwa natin. Kasi ako, hindi naman ako ganun ka-perfect, no? So, hindi ko rin sinasabi na mabait ako. Actually, ayoko nga sinasabi mabait ako eh. Meron lang din akong puso dun sa mga taong I know na nangangailangan. Kasi, ano po ako eh, I am from, galing po ako sa isang napakahirap na lugar sa amin sa probinsya. And then from there, nangarap ako eh na magkaroon kung ano man yung meron ako ngayon. So sana, maging inspirasyon yun sa mga taong nanonood ngayon na kung ano man yung narating ko, sana marating din nila na dahil ginawa nila, dahil nagsumikap sila. Kasi ako, ginagawa ko naman yun hindi lang para sa akin eh, kasi gusto ko rin makatulong naman. Gusto ko talaga makatulong. Actually, I do charity event kahit wala po akong grupo. Hindi ako nanghihingi. Hindi ako, alam mo yun, humahanap ng kasama para lang magkaroon ako ng equally, yung gastos and lahat para doon mapatupad lang yung charity. But I can do it on my own. Kasama po yung aking asawa sa kumanda nakasuporta sa akin and then yung family ko. And at the same time, yung pong aming mga empleyado ng kumpanya na kung tawagin ko po ay RF Angels. Kasi sila po talaga yung katulong ko from start, mula ako mag-umpisa hanggang ngayon. Sila po talaga yung sinasabi ko na kung wala sila, wala din naman po ako. Kasi wala pong isang kumpanya, I know, wala po talagang pwedeng kumpanya na sabihin na iyo lang yun eh. Kasi sabi ko nga doon sa mga empleyado ko, sa atin to. Amin lang to, kami nag-provide, kami yung nag-establish, but kayo po yung katuwang namin para maging ganito na to katatag at ganito na to kalaki. Kung dati ilang peraso lang yung empleyado namin, ngayon thousands na, di ba? Parang hindi mo akalain na mararating mo pala yun. Kasi hindi mo naman din inaasahan na pag nag-business ka kaagad, magbo-boom ka kaagad, di ba? So, for me talaga, kailangan lang talaga ng sipag, tiyaga, may takot sa Diyos, and then, wag po tayong makakalimot kung saan po tayo nagmula. Yun lang po yun, para sa akin. Matuto tayong lumingon kung saan tayo nanggaling, and then, matuto rin tayong magbalik kung ano man po yung nare-receive natin. Thanks so much and kudos sa pagbabahagi, Miss Rosary. At syempre dun sa mga advocacies na ginagawa nyo ng Mr. Mosa ngayon. So, alamin naman natin yung sagot ni Doc Reggie. Okay, very nice po. Thank you, Miss Rosary. Bale, sa amin, sa side naman namin, mas simple lang naman yung may babahagi natin. As cosmetic surgeon at kami ay aesthetic clinic, ang mabibigay namin ay patuloy lang na maging safe at quality ang magiging resulta na mapaproduce namin. At syempre, sa mga social media platforms ko rin, I will continue to give education, pero yung light education lang tayo. Huwag tayo masyadong stiff at mas lalong hindi maiintindihan yun eh. So, lagi ko nga sinasabi, relax lang tayo mula simula hanggang sa matapos at kung sakaling kailangan ninyo ng mga guidance, mga advice, nandyan po yung mga videos ko sa social platforms ko. At kung kailangan nyo na ng mga procedures na para sa inyo, ay nandyan po ang clinic namin. Yun lang po. Wow, napakaganda, Doc Reggie, no? So, good luck po sa inyong mga career and advocacies. So, sobrang bilis ng oras. Miss Rosary and Doc Reggie, any parting and important words that you'd like to impart or reiterate for our televiewers po ng Straight from Team PNP at mensahe nyo rin po sa ating mga kapulisan. Kapulisyahan. Doc Reggie first po.
Bali po, ulitin ko po, Kuya Iton, na maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. At very honored na nandito kami sa Straight from Team PNP. Makapagbigay kami ng aming side at makapag-imbita. So, ang clinic namin, ang clinic name is Kines Aesthetic Clinic. Sa Facebook po mainly ang mga inquiries. So, doon po ninyo isend yung mga inquiry ninyo. Pero meron din po akong YouTube channel. Doon po ako nagbibigay ng mga educational videos regarding enhancement. So, ang pangalan po ng YouTube channel is Doc Guides. Yun lang po yung ako. At kung sana po hindi kayo magsawang mapanood ako sa mga videos ko. Light lang naman po yun. Hindi po yun boring. At syempre po, maraming salamat sir sa ating Philippine National Police. No? Alam natin mahirap ang kanilang trabaho. Hindi po biro yan. Time and their effort is very precious. So, ulit nagpapasalamat po ako sa inyong serbisyo na binibigay at susubukan po namin pantayan para lang maging ma-improve natin ang mamayan ng Pilipino. Doc Reggie, ano yung pinakamabilis na paraan, let's say, sa mga manonood natin ngayon para makontak ka? Dahil may mga admins po tayo sa Facebook page ng clinic po namin, sinabi ko na po is Kines Aesthetic Clinic. Doon po kayo mag-send ng inquiries. Doon po yung mabilis na mabibigyan kayo ng mga replies agad. Kasi po medyo mabilis po mapuno ang schedule ko at baka pag mag-schedule direct po kayo sa akin ay baka hindi kayo kagad mapansin. So, definitely po, doon po yung best mag-inquire sa clinic page ng Kines Aesthetic Clinic sa Facebook. Okay, sakto. Tumbok na tumbok, Doc Reggie. Thanks so much sa lahat ng pagbabahagi pong yan. So, let's proceed to Ma'am Rosal. So again, gusto ko din pong malaman ng lahat ng mga nanonood na nandito ngayon, ang RF Proactive Marketing Global Incorporated po ay isa pong advertising, marketing and manpower company. So we deploy manpower nationwide sa lahat po ng mga brand na nangangailangan po ng katulong to promote their brand below the line. Hanapin nyo lang din po kami. And first, gusto ko pong magpasalamat sa bumubuo po ng kapulisan. Sa inyo pong lahat, Kuya Iton, and then the rest of the team, lahat po nandito ngayon. Kagaya nga po ng napag-usapan natin kanina during courtesy call kay General Guzman, nakakatuwa lang na mayroon pa po palang hindi nakikita nung mga kagaya namin na ordinary people na, di ba? Kasi ako pag sinabing pulis, parang pag pumunta ka sa isang station, magko-complain ka, magrereklamo ka and all, di ba? So hindi pala natin alam na may mga ganito pa po pala silang programa na dapat po natin din suportahan. So nakakatuwa lang din na nowadays na may mga problema, mayroong mga issues and sa mga social media, TV, napapanood natin, kaguluhan, but still, yung mga kapulisan po, kailangan po natin silang suportahan dahil sobra-sobra din po yung ibinibigay nila na dedication sa work sa bansa at saka at the same time dito po sa community talaga natin. Talagang kailangan din po natin sila. So maraming salamat po sa inyo. Sa lahat naman po ng nangangailangan po ng trabaho, kung gusto nyo pong subukan na magkaroon po kayo ng trabaho under our company and then maliban doon sa mga brand, pwede nyo po kaming i-contact. We have website po. It's www.rfproactive.com. We also have FB page, RF Proactive Marketing Global Incorporated. And then we also have email address. It's rf.proactive.inc@gmail.com. Marami po kayong makikita doon sa website namin. Makikita po ninyo yung aming mga services na ino-offered po mula sa below the line up to above the line. So, hindi lang po kami into
deployment, nagpa-fabricate po kami ng mga booth. So, nagjo-join po kami sa mga conventions, gumagawa po kami ng mga billboards, prints na mga large format. Lahat po yan. Kumbaga, dito po sa RF Proactive, ang tawag po nila sa amin is a one-stop shop marketing and advertising po. So, lahat po yan sana matry nyo rin po yung aming mga services na ino-offered. And gusto ko rin po magpasalamat sa Diamond Excellence Award, no, sa pangunguna po ni Aris Concepcion and Miss Maan. Gusto ko na din silang i-congratulate actually in advance. No, kasi alam ko naman, knowing them, kung paano sila mag-handle ng mga events like this, Mrs. Philippine International, Mrs. Cosmo World, and then, yung mga iba pa rin po nilang event na, kumbaga, ginagawa. So, nakikita ko naman kung paano sila, alam mo yun, magbuo nun. So, this award, yung pong gaganapin sa May 29 and then May 30 at Seda Hotel. So, lahat po, sana po pumunta po tayo doon, manood, ma-witness po natin. Yung mga katulad po namin na nare-recognize, nabibigyan po ng pagkakataon na ma-recognize sa mga ganitong event. Maraming salamat po, and sana wag po kayo magsawa, at marami pa pong mga organization like this na makarecognize yung mga contribution na ginagawa po namin dito sa business and then sa komunidad. Again, thank you po sa lahat po na nangangailangan ng service namin. Hanapin nyo lang po kami dun sa aming website because makikita nyo po doon lahat ng aming ginagawa, and sinasabi ko po sa inyo, kaya po namin yan kasi dito po sa RF Proactive, RF Works, RF Ken. Thank you. Miss Rosary, so halos nasabi na lahat ni Miss Rosary. Turn naman ni Doc Reggie na magpasalamat sa Team Diamond Excellence Awards 2026 bago tayo magpaalam. Doc Reggie, sige. Bale po, Kuya Eton, medyo years na rin namin kilala si Sir Aris tsaka si Miss Maan, at marami na rin po kaming pinagdaanan. So, sa team po ng Diamond Excellence Award, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng suporta, sa lahat ng mga naibigay nyo sa amin, at sa pagkakaibigan din, at more power sa inyo. At para sa mga viewers pala, no, yung huling maa-advise ko para sa kanila ay lagi lang po kayong manigurado sa pupuntahan nyo na site. So, nasabi na po ni Miss Rosary ang kanila, at sinabi din po namin yung sa amin. So, always be safe din po. Marami pong mga nangyayaring hindi maganda, mga scam. At nandito po tayo sa Philippine National Police. They serve and they really protect. So, i-utilize po natin yung serbisyo nila. Ngayon lang din po namin nalaman na ganito ang pwede nilang ibigay sa amin. So, maraming salamat din po sa inyo. So, yes. Opo, Doc Reggie. Mas nakilala natin yung yes, oo. Mas nakilala natin yung PNP. Ano pa ba yung kayang ibigay? Hindi lang siya para dun sa mga nagreklamo. Reklamo may sa kuna, diba? oo, So, ganun. madami pala. Dami pala. May banda, may mga, alam mo yun, ang nakakatuwa lang na mayroon pa palang ibang sites ang PNP. Actually, Ma'am Rosary, Doc Reggie, ayun, ilan lang po yan sa naibidasan nyo kanina, no, ni Police Brigadier General Bina H. Guzman, our beloved director. But if you're going to tour around the kampo, actually, iba-iba po talaga ang trabaho ng pulisya. Opo, iba-ibang scope po yan, iba't ibang kasanayan and expertise. Nandyan po yung forensic group, yung ating mga doctors and nurses na police sa health service, mga panyerang police po natin sa legal service. So, yun, iba-iba po talaga. Highway patrol group, meron po sa baril, sa mga security, yung pagbibigay ng guidance nila, at iba pa pong opisina po ng PNP. So, one of these days, I hope ma-tour around niyo po itong kampo. Yes, opo. At Yes. makipagtulungan din po kayo sa pambansang pulisya, Ma'am Rosary and Doc Reggie. Darating po tayo sa punto na yan. So, ayun, sobrang bilis ng oras. Magpapaalam na po tayo, no? So, sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General
Jose Melencio Sr. Tatas Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augusto Saalba, Sir, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group na walang iba kundi si Police Brigadier General Bina H. Guzman, Ma'am. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong tagapag-ugnay, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At magkita-kita po tayo sa nalalapit na Diamond Excellence Awards 2026, May 29 sa New Valley, Santa Rosa, Laguna. Magkita-kita po tayong muli para sa susunod na kwentuhan, talakayan at napapanahong impormasyon. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito pa rin ang inyong programang Straight from Team PNP Facebook Live.